Sa pagkawala nga po ni Paul George sa Los Angeles Clippers, inasahan na nga agad ng napakaraming mga analyst na manghihina nga daw ng husto ang kanilang team dahil hindi rin naman basta-basta ang may aambag nito. Ngunit imbis na humina ang Clippers, baliktad ang nangyari dahil ngayon mas lumalakas nga po sila. In fact, kahit man hindi maganda ang simula ng regular season, unti-unti na rin naman silang umaabante pa itaas sa West. Kung meron man nga pong isang aspeto ng Clippers nang mas lumakas simula nang umalis si George, ito ay ang kanilang depensa. Marami nga silang mga malalakas na teams ang pinatumba gamit ang kanilang depensa. Ngunit hindi rin naman ito nakakagulat dahil majority ng mga players na kanilang pinick up ng nagdaang off-season at sa market ay mga 3&D player o legit defensive player. Kaya kayang-kaya nga nilang mahinto at mapabagal ang umpensa ng kalaban kahit anumang oras at hindi sila magkakaproblema sa mga switching. Samantala, kasunod nga po ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers, may isa pa nga pong napakalaking problema ang kinakaharap ng team ngayon matapos lumabas ang balita na Enero pa nga po makakabalik si Jared Vanderbilt sa lineup. Ayon sa report, nagtamo nga ito na naman ng bagong injury sa tuhod. Kung inyo nga pong matatandaan, kasalukuyan nga pong nagre-recover si Vanderbilt mula sa kanyang inoperahang paa. At dahil sa pagkakaroon nito ng bagong injury, delay muli ang pagbabalik na ikinasakit na naman ang ulo ng mga fans. Kaya wala nga talagang ibang choice ang Lakers kundi gumawa ng trade. May ilang mga naibalitang teams na rin naman ang willing makipagnegosasyon sa kanila katulad ng Brooklyn Nets na handang ibalik sa Lakers si Dennis Schroeder at ibigay si Dorian Finney-Smith kapalit sina D'Angelo Russell at Jared Vanderbilt. Ayon sa insider, matagal na rin naman nga pong gusto ng Nets na makuhang muli si D'Angelo kaya gusto nga po nila ngayong makipagtransaksyon sa Lakers bago ang deadline sa February na isang magandang balita para kay Rob Pelinka since hindi nga sila mahihirapang makagawa ng move di kagaya ng mga nagdaang taon. Dahil nga po halos perpektong performance ni Giannis Antetokounmpo sa pagtatala niya ng 28.7 rebounds, 8 assists na sinabayan pa ng pagtatala ni Damian Lillard ng 27 points, nagawa nga po ng Milwaukee Bucks na matambakan ng Detroit Pistons. Kaya umakyat na sa 11-9 ang record nito bilang number 5 sa East. Isa rin naman nga sila ngayon sa pinakamainit na team sa pagkakaroon ng 7-game winning streak. Isang beses pala nga silang natatalo sa huling 10 laro na nangangahulugang mukhang nakuha na nga po ng Milwaukee Bucks ang momentum. At kung sakaling magtuloy-tuloy pa ito, hindi malabo na mas tumaas lalo ang kanilang pwesto sa East since 2.5 games lang naman ang kalamangan dito ng number 3 na Orlando Magic. Kaya may pagkakataon nga po ang Milwaukee Bucks na makabalik muli bilang isang tunay na top team sa buong NBA.